Yun, solidarity with Sara Duterte. 5 DepEd executives quit. Nag-resign na silang lahat. Oo, yung mga tao ni Sara sa sa DepEd. Well, in fairness, mga kotsero, in fairness to these people, naman, courtesy resignation yung kanilang ginawa. Courtesy resignation yan. So, ibig sabihin, dahil wala na yung kanilang principal o yung taong nag-appoint sa kanila, o di nag-resign na lang din sila. Pero hindi lang, it goes beyond that kasi alam nyo naman, mga kotsero, it's, yung mga appointments and removals are not that simple. Oo. Hindi ganun kasimple yan. Siyempre, for example, doon nag-uumpisa tong administrasyon na to, maraming in-appoint, di ba? Maraming in-appoint. Hanggang sa level ng ASEC. Hanggang sa level ng ASEC. Ang problema, mga kotsero, marami doon sa mga in-appoint na yun ang hindi dumaan sa tamang proseso. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Malamang ngayon lang narinig yan. Hindi ko alam kung narinig nyo na yan sa iba, pero kung hindi nyo pa naririnig, then you heard it here first. Marami yung na-appoint, maski doon sa level ng ASEC, USEC, etc. etc. Marami yung doon ang na-appoint because of a certain person. So, hindi po, karamihan po, ganun lang nangyari. So, nung nawala itong certain person na to, di binigyan sila ng pagkakataon para patunayan ang kanilang mga sarili pero hindi pa rin nagwagi. hindi nagtuloy-tuloy. So, tinanggal sila. And ngayon kasama sila dun sa mga bitter. Ganun, may mga ganung sitwasyon. Kasi nga, because usually kasi kung sino yung nag-appoint, you're beholden to that person eh. You're beholden to that person. So, mahirap nga naman gumalaw para dun sa bago. Mahirap gumalaw dun sa bago kung yung mga lumang tao yun nandun. Buti sana kung mga career yun eh. Alam niyo yung mga career, yung mga seso. Yung mga career executives, etc. etc. Yung mga hindi na-appoint, yung mga empleyado talaga sila nung ahensya. Halimbawa, mga seso, yun nga, mga seso. Empleyado talaga sila ng DepEd. Na-promote sila within the ranks, yun. Yung mga ganun, ang loyalty nun, nasa ahensya. Sure yun. Pero yung mga appointed, medyo question mark yan. Kasi syempre, they're beholden nga to the person who appointed them. So, ang loyalty nun, wala sa ahensya. Ang loyalty nun, nasa tao. So, a courtesy resignation is a good sign. Kung tutuusin. At yung mga umalis, mga kotsero, ito yung mga in-appoint din ni Sara. Mga in-appoint dito ni Sara. 5 officials of the DepEd have resigned effective July 19 following the departure of Vice President Sara Duterte from the cabinet. Pero sana tinapusan nila yung hanggang 19. Diba? Sana tinapusan nila hanggang 19 kasi ilang araw na lang naman. ilang araw na lang naman mga kotsero, diba? But anyway, or baka ngayon sila nag-tender ng kanilang resignation tapos magre-render pa sila ng 30 days. We don't know. But usually coterminous yan eh. Pag coterminous, ibig sabihin, pag alis nung principal mo, wala ka na rin. So, DepEd Undersecretary and spokesperson Michael Poa confirmed to reporters Tuesday that he is one of the officials who tendered his resignation in preparation for the transfer of leadership to incoming Education Chief Senator Sani Angara. So Angara will formally assume the post of DepEd Secretary on July 19. Tapos may mga kasama pa siya. Mga kotsero, itong si Michael Poa tsaka yung mga kasama niya.
ano talaga 'to, mga tao talaga 'to ni Sara. Bit-bit talaga ni Sara 'yan. Wala namang masyadong ano, yung kanila wala namang impact. Oo. Actually, I would even have to commend them. Kasi feeling ko sila lang ang nakipag-usap kay Sari Anggara. Sila lang nakipag-usap kay Sani Anggara. Kasi mga kotsero, may lumabas na interview. Incoming DepEd Chief Sani Anggara willing to work with anyone. Sabi, Senator Sani Anggara said on Tuesday he was willing to work with anyone as the incoming head of the DepEd. This after several agency officials, including Undersecretary Michael Poa, tendered their resignations. Okay lang yun. Wala problema dun. Ano lang naman yan, it's courtesy. Tama lang yun. Magtataka ako pag may naiwan. In a chance interview, Anggara said he had a series of meetings with key DepEd officials even before the official turnover ceremony on Thursday. So, feeling ko nakausap na niya yung mga nasa ilalim ni Sara. Sila Michael Poa. Tsaka syempre alam nyo mga kotsero, sa transition of authority, importante yung nagto-turnover ka. May maayos na turnover. May maayos na turnover. Alam niyo ang problema? Pabaya talaga to si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit siya pabaya? Tingnan niyo ha. Marami siguro hindi nakapansin nito, pero sa akin, big deal to kasi syempre. Anggara said he has yet to personally meet Vice President and outgoing DepEd Secretary Sara Duterte. Wala ka talagang kwenta, Sara Duterte. Hanggang sa huli, wala kang kwenta. Hindi mo man lang kinausap yung kapalit mo. Ano, kakausapin mo siya sa araw na ano? Kakausapin mo siya doon sa araw na aalis ka? Wala ka ba ito turnover? Napakawalang kwenta talaga ito ni Sara Duterte. Promise. Wala ka talagang kwenta. Hindi mo man lang kinausap yung incoming na secretary. Wala kang i-endorse, wala kang trabahong i-endorse, wala kang project na i-endorse, o baka sasabihin lang niya, kausapin mo yung USEC ko sa ganito, yung USEC ko sa ganyan, yung USEC ko sa ganyan. Anong ginawa mong trabaho sa DepEd? Nga. So, apparently, magkikita lang sila sa turnover ceremony bukas. Ano bang, hindi. Ano ba? Thursday daw eh. Thursday. Kailan ba yung Thursday? O di sa ano? Tuesday pa lang pala. Akala ko Wednesday na. Sa 18. Diyos ko. Anong ginawa mo sa opisina mo ng 30 days? Sara, BP. Ano to? Hindi mo talaga kinausap yung papalit sa'yo? Alam ka naman, 24/7 ka na sa palarong pambansa? Hindi ka umaalis doon sa venue? Sabi kasi ni Anggara, marami kaming meetings. Nag-meeting kami with the undersecretaries and assistant secretaries at kahapon, ka-meeting namin ang mga regional directors. At least pagpasok natin sa Biyernes, medyo kabisado na natin yung ibang issue. At mga lalanding sa table namin na kailangan pirmahan, at least di na tumagal. So ang na-meet niya mga kotsero, ang na-meet ni Anggara, former Senator now Secretary Anggara, mga USEC at ASEC at RD. USEC, ASEC, RD. Partida. Siya yung leader ng mga yan, guys. Walang Sara Duterte. Which tells me one thing. Nagpabaya si Sara sa DepEd. Ibig sabihin, yung operations ng DepEd, wala siyang alam. Wala siyang ginawa sa operations ng DepEd. Nasa mga seremonyas lang siya. Pero ang tumatrabaho, mga USEC at ASEC niya. Anong pinagkaiba ng USEC sa ASEC? Isipin nyo na lang parang ganito yan. Ang level ng USEC,
director level, as in director, ganun. Sa corporate, yun ang equivalent niyan sa corporate. Ang equivalent naman ng ASEC sa corporate, parang mga managers, senior managers, ganun. Ganun yun. Minsan supervisor pa. Depende. Pero usually mga managers yan, mga managers. Yun ang level niya, managerial level yung ASEC. Yung USEC, director level yan. Ibig sabihin, reporting yan sa big boss. So, halimbawa, kung ako, USEC ako ng social media, meron akong ASEC for social media. Parang siya yung manager ko. Tapos, si manager, may mga tao siya sa ilalim. Diba? So, this confirms, mga kochero, na wala talagang alam si Sarah sa ginagawa niya sa DepEd. Bakit? Wala siyang in-endorse eh. Ipinaubaya niya ang endorsement sa kanyang mga USEC, ASEC at RD. Regional directors. Oh. Nakakalungkot, no? Nasayang boto ko talaga kay Sarah. Sana sana nagtito Soto na lang talaga ako eh. Or Willie Ong. Yung dalawang yun ang pinagpipili. Actually, tatlo sila. Nasama lang si Sarah nung huli kasi nga uniteam. Pero yun ang pinag-iisipan ko noon eh. Soto, Ong, tsaka Soto, Ong. Nung pumasok si Sarah, ayun, wala na. Sarah na kasi Sarah daw eh. Sabi, uniteam daw eh. O di uniteam. Sabi kasi nila, 6 na taon daw sila magsusuportahan eh. Traidor yung tatay nung Sara Duterte eh. Diba? Ang loyalty nila nasa sarili nila. Ngayon, confirm ko na yan. Hindi na makakaulit. Lasa nila sa akin yung 2022. So, well, ganun talaga. Minsan talaga, nabobola eh. Nagtiwala kasi tayo. Anyway. But anyway, so, at least now we know. Now we know na na officially, wala talagang kwentang DepEd Secretary si Sarah. It's official. Imagine, secretary ka, ikaw yung pinakamataas na posisyon sa DepEd. Tapos nung nag-resign ka, you did not even have the courtesy to do and to lead, to spearhead the transition. Di ba, inasa mo talaga sa mga USEC at ASEC mo yan? Nakakainis. But anyway. Sabi pa ni Angara, willing to work with anyone ako eh. Di naman ito political position, di ba? So gusto natin yung pagka-appoint natin, gitnang-gitna ng taon, pasok ka na budget. Pasok ka na, budget season na, dapat ready tayo ang mag-adjust, hindi sila. Buti naman. Buti naman, Senator Angara, yan ang naisip mo, no? Kayo talaga ang mag-a-adjust, hindi kami. Oo, tama yan. Magandang mindset yan, Senator Angara. Very cooperative sila, sabi niya doon sa mga nakausap niya. At least sa mga nakausap niya. He thanked the DepEd for its cooperation during the transition period. At least yung mga nakausap niya. Siyempre hindi pa niya nakakausap si pangalan nito si Lenny, si Sarah. Lenny. Nakakausap si Lenny. Nadulas. Nasanay lang ako kasi kapag iniisip ko incompetent si Lenny, agad pumapasok sa isip ko. Ay, naka. Nagulat ako dito as in hindi pa sila nag-uusap. 30 days. Nag-render ka ng 30-day 30-day period mo. Pero hindi ka nagparamdam dun sa papalit sa'yo. Alam nyo, this comes at a very bad time. Alam nyo kung bakit? Dapat ngayon, ito yung moment na nagbibida-bida itong mga Duterte. Feeling ko tinatamad na itong mga to. Or baka they're resting on their laurels. Or baka sila tao dito. Na sila ng kanilang sariling ego. Na baka iniisip nila, hindi, marami naman tayong supporters etc. Marami naman tayong nauto, etc.
Marami naman tayong nauto et cetera, di ba? So, baka kaya tayong kargahin yan sa sa 2025 tsaka 2028. Di ba? Kasi naalala nyo, si Sara nga had the gall to say natatakbo yung tatlo niyang mga Duterte boys. Di ba? Sabi niya yan. 3 Dutertes to run for Senate. VP Sara Duterte says. Sabi niya yan. Pero may problema sila mga kotsero kasi nitong nakaraang survey, dati, yung tatay digong nila, nagna-number 1 yan. Dati. Iba na ang kwento ngayon. Pang ilan na lang siya ngayon? 1, 2, 3, 4. Pang-5. Pang-5 na si Duterte ngayon. Yung tatay. Oh. May problema pa sila dun sa mga kapatid. Oh. Duterte Sebastian, Duterte Pulong. Mukhang malabo to. Mukhang malabo. Mukhang iaasa nilang lahat kay Digong to, mga kotsero. Mga iaasa nila kay Digong yan. Malabo eh. Malabo. Tsaka kay Bongo. Si Bato, nakasingit po. Papasok niyo pa ba to? Pili kayo din sa ilalim na mas matino dyan kay Bato. Marami mas mahusay dyan, no? Halimbawa, kung tatakbo lang, halimbawa. Ito, may experience na to. Senator Gringo Honasan before. Naging secretary to eh. DICT. Oh. So yan, okay yan. Si Secretary Gibo, alam naman natin, okay yan. Kung tatakbo si Benner Abalos, okay din yan. Ayun, may 3 na kayo pwede ipalit. O dyan eh, isama to. Yung Digong, tsaka Bongo, tsaka Bato, wag na. Sama si Aimee rin pala, wag nyo na isama. Hanapan nyo rin ang kapalit si Aimee, ha. Yan yung mga wag nyo isasama. Diyos ko. Dingdong Dantes. Bakit? Nakanantipaklo. Si Bongo, Diyos ko, ito, yung nabubuhay lang sa budget ng iba. Napakawalang kwentang senador nito ni Bongo. Gumawa ng batas para makapagbida-bida siya. Ang pangit. Ang pangit, Bongo. Diba? Gumawa ng malasakit center. Tapos, ginagamit lang niya para makapagbida-bida siya. Napakawalang kwenta talaga nito ni Bongo, promise. Ever. Napakawalang kwenta ever. Kaya mahirapan ngayon itong mga Duterte. Tapos yung pumuputok pa yung issue ng Pogo. Padrino ng Pogo yan si Digong eh. Alam naman natin lahat yun. Actually, kung walang Digong, hindi dadami ang Pogo sa Pilipinas. Kung walang Digong. Kasi bawal yan before eh. Although meron na. Meron na yan before. Pero hinuhuli kasi illegal nga. Nung pagpasok ni Digong, nilegalize niya. Sabihin lang, hindi naman nilegalize ha. Wala namang batas na nagsabing legal ang Pogo. Hello, tinaksan na nga eh. Gumawa nga ng batas para itaks ang Pogo eh. Anong hindi legal dun? Tatanga talaga ng mga Duterte Balahura supporter. Nilegalize niya ang Pogo. Tapos ngayon, apparently, narinig ko kanina sa balita, ang kinikita daw sa Pogo nasa 100 something billion pesos a year. Pero yung social cost niya, yung lost investment, yung nawawalang investment sa Pilipinas, dahil, lalo na sa tourism, dahil sa Pogo, nasa 200 something billion pesos. Kamusta naman? Mag-cost benefit nga tayo, please. Anong pipiliin nyo? Turismo na nagpapasok ng 200 billion pesos o Pogo na nagpapasok ng 100 billion pesos? Anak ka ng tipaklong.
Tapos paninindigan pa rin ni Pagcor ang Pogo. Anak-anak ni Pagcor. Pinagtatanggol pa ni Pagcor hanggang ngayon yung Pogo eh. Hoy, Pagcor, bitawan nyo na yung Pogo. Alam namin ang interest nyo dyan sa Pogo. Gusto nyo lang gumanda yung mga numero nyo dyan sa Pagcor. Malaki kasi ang perang nakukuha nyo dyan. Lang yatong Pagcor na to. Palit-palit kayo ng pangit na logo. Pati yung ayaw nyo i-use mga trabaho nyo. Ayaw nyo i-use mga trabaho nyo. Buisit. Yun. Si Digong, siya yung tapos gagawin yung senador. Diyos ko, tabingi na nga maglakad. Nakagano na maglakad, oh. Tabingi na maglakad. Ganyan na, oh. Miss Colio na. Nakita niyo yung video na yun? Grabe, no? Alam nyo, kayong mga DDS kayo, kinakawawa nyo talaga yung matanda. Hindi na kayo naawa dun sa matanda. Grabe. Nakita niyo yung video na yun? Naglalakad papunta ng mic. Hindi ko alam kung saan maisugto. Papunta ng mic. Nakagano, no? Tabingi yung katawan. Tabingi maglakad. Ay, Diyos ko. Para lang, alam nyo, kayong mga DDS kayo, nakakadiri talaga kayo. Promise. Di na kayo naawa dun sa matanda. Pinipressure nyo yung matanda buhayin yung political ano nyo? Political whatever na mayroon kayo. Ang gawin nyo, hayaan nyo na siya magpahinga. Ang i-build up nyo, kung gusto nyo pang mabuhay yung political ambitions nyo para sa mga political idols nyo. Sila yung i-build up nyo. I-build up nyo si Bongo, i-build up nyo si Bato, yung yung tatlong magkakapatid na Duterte. I-build up nyo. Huwag nyo na idama yung matanda. Diyos, kawawa naman. Sabagay, siguro kung isipin mo, baka deserve na rin ni Digong yun kasi binalanghiya niya Pilipinas eh. Sabi ni Pinoy, hindi ma-build up kasi walang kwenta. Totoo naman, walang kwenta talaga. I mean, seriously, anong sasabihin mo tungkol kay Bongo na makakapag-build up sa kanya? Actually, itong si Bongo tsaka si Bato, sinayang nila yung 6 na taon nila eh. They could have done something. Kaso wala. Lalo itong huling mga pakulo ni Bato. Lalo itong mga huling pakulo niya, pinatulan niya yung PIDEA leaks. Na obvious namang napakawalang kwenta. Tapos, biglang gano'n. Alam niyo ba na 1,200 na yung nilalabas na fake birth certificate doon sa Davao del Sur? Alam niyo ba? Alam niyo ba yun? 1,200 guys. 1,200 yung nakita na nahuling fake birth certificate. Ang dami na nun. 1,200. NBI ang nakahuli. Sa Davao del Sur. Alam mo, minsan nga iniisip ko bakit sa Davao del Sur? Siguro, kung sino man yung nagtuturo kung paano pekiin yung mga yan, o kung sino man yung padrino, ang sabi ng padrino, diyan ka na lang, punta ka sa pinakaliblib na probinsya ng Davao. Para hindi mabisto. So dun pala. Bakit sa Davao? Siguro para mapoprotektahan pa rin niya. Medyo malapit sa kanya, di ba? Kung sino man yung padrino na yan. Ewan ko. Safest city daw, Davao City. Hoy, mga kotsero alam nyo ba na recently may binalita na naman, LGBT naman, minartilyo sa ulo. Ng boyfriend. Safest city pa kayo dyan. Tapos may nag-send sa akin kanina. Bumabaha daw ngayon sa Davao, sabi. Ayan lalim ng bao. Nasaan daw ang 51 billion? Inanod ng baha. Yung sinasabi ko Anong pwede mo i-build up dito sa mga to? Ay, sa mga magkakapatid na Duterte. Seriously, anong pwede nating i-build up sa kanila? Wala. Anong i-build up? Lalo tuloy na ma-magnify yung incompetence nila. Tulad nito, yung sa kay Sara,
magnified yung incompetence niya sa DepEd. As in, sobrang wala kang ibang mapapansin eh. Kasi for the past 2 years, wala siyang nagawa maliban sa magtanim ng puno. Pero yung mga issues na na malalaki tulad ng ghost students, yung overpriced na camera, overpriced na laptops, walang nagawa, walang nangyari. Hindi nga natin alam kung ano na nangyari doon eh. Meron bang mga changes? Wala, di ba? So hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kung nagugustuhan niyo po yung ating mga content. At pakishare po yung ating mga videos sa inyong mga social media accounts. Napakalaking tulong po sa atin yan, mga kotsero. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?